gobyerno na naaalarma sila, natatakot sila na anytime tatanggalin sila, mga kababayan. Imagine mo ilan yan? Ilan ba ang ilang libo o milyon? Maybe libo lang, okay? Yung mga in-appoint ng Pangulong Duterte. Actually, hindi naman siya nag-appoint yan lahat eh. Di ba? Let's say, kung let's say, assistant secretary lang or director or whatsoever, hindi naman namomonitor yan lahat ni Duterte nung panahon na yon. Okay? Kasi kung sinong inupo niya dyan, let's say secretary, siya ang kukuha ng mga tao niya under him or her. Di ba? Pero sa case nga ni putang inang Kuting, si Lisa Ahas lahat ang may kagagawan ng mga pag-uupo, okay? Pagpupwesto ng kanilang mga kamag-anak and everything. Ngayon, mga palangga, hinahunting nila. Even sundalo, okay, mga sundalo, mga general, di ba, paulit-ulit nating sinasabi sa inyo, yung last lang ng Davao at Cebu Rally, tinitignan isa-isa doon kung sino ang nandoon o sumuporta kay Pangulong Duterte o sa rally na yon at pinaliligwak o pinatatapon, pinafloat kung saan. Ganito ka-vindictive narcissist ang buwaka ng inang mag-asawang ito. May saltik ang mga Jotang Jenina. Hindi lang saltik, bangag na bangag sa panggigipit at pagtatanggal sa mga tao. Imbis na magkaroon, di ba, ang kanilang what do you call it? Ang drama nung campaign is unit team. Ito ba ang unit team? Buwaka ng inang to, unit team pagtatanggalin lahat. Hindi ba dapat yung mga nakaupo na kung productive naman sila at they're okay? Hindi naman kailangan maging loyal yan sa'yo. Kasi ang definition ng loyalty ng mga putang ina mga ito, uutusan kang magnakaw. Binabantayan na nga di umano raw lahat ng mga appointee ni dating Pangulong Duterte na dapat nga raw ay pumanig sila sa lahat ng kagustuhan ni Kuting at Lisa Smarks. At kahit nga raw ang mga kumakampi o pumapanig sa mga Duterte ay basa-basa na lang raw tatanggalin, naalarma nga rin ng ilan na baka anytime ay mawalan ang ilan ng kanilang mga trabaho. Dahil lang sa mas papaboran nila ang mga tuwid na opisyal. Patut sana tuloy ng isang netizen, "If I were them, lahat sila na pinaalis magreklamo sa Senado if wala silang kasalanan na nagkawa. Try nila sanib pwersa para malaman bakit sila pinaalis at para malaman ng mga tao na hindi fair ang ginagawa sa kanila. If you're a permanent employee, meron kang security of tenure. If pinaalis ka out of nowhere, they should look for labor code sa government agency." At para lagi ka updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. So painit na painit pa rin ang mga kawatan. Masyadong non-stop ang kababuyan sa ating bayan. Alright, si Freddy, si The Key, Prada Lucio Palanga, how are you? Erwin Anthony, Alice, and My Paris, at marami pang iba. Si Liz Vergara, nandito din. Solid Maharlikan ako, present. Ayan, dami, sunod-sunod. Okay, number 1. Anong title natin ngayon? Pinahunting ni Ahas at Kuting. Sino ang hinahunting? So, actually, nakaraang taon, 2022, ay patuloy ang paghahunting ni Kuting at ni Lisa Ahas sa mga appointee ni Pangulong Duterte. So ngayon, mga palangga, nakarating sa atin na military, police, lahat ng antas ng gobyerno, Bureau of Customs, lahat ng ahensya ay pinapahunting. Ayon sa ating puting ahas, pinapahunting ni Kuting at ni Lisa Ahas ang mga dating appointee ni Pangulong Duterte kung may natitira pa. Remember that loyalty purge na pinag-uusapan natin na kailangan ma-check nila na itong mga nakaupo dyan sa mga key positions ay hindi kumakampi kay Pangulong Duterte at dapat loyal lang sa kanila. At dapat, mga kababayan, ay sunod-sunuran kay Kuting. So imagine niyo, imbis na 2 taon na, di ba? Gracia Digal, Glenn Osal, kumusta? Sabi ni Glenn Osal, Glenn Lasso,
I was there sa airport noong parang sardinas sa immigration, Dugyot Airport. Yeah, grabe. But anyway, magdadalawang taon na at matatanggal na si Kuting. Ang ginagawa ng buwaka ng ina nila ay paghahunting pa rin sa mga inappoint o yung mga umaayon kay Pangulong Duterte at kay Rodriguez. Remember the Rodtag, Rodtag, Rodriguez, and Rodrigo. So, 2022 pa lang inulat na, well, nakita naman natin na unang ni Rodtag dyan, mismo si Rodriguez. Diba? Si Attorney Vic Rodriguez. So, yun mga kababayan, ang sabi sa atin ng ating mga taong nakaupo, diyan wag na natin pangalanan. Okay, yung ating mga kung saang pwesto. Okay. Basahin ko lang dito sa message ko. Ayan. Miss Maharlika, nakakatakot na po na anytime mawalan kami ng trabaho, lahat po dito sa department namin, hinahalughog na para kaming mga kriminal. Pinapatanggal po ang mga makita nilang mag-post, mag-like o mag-share sa mga panig ng mga Duterte o kay Inday. Binabantayan po kami dito. Na oras po na makita nila isa sa amin o yung mga nakalink kay Pangulong Duterte ay tatanggalin po kami. Walang palipaliwanag, tanggal, or itatapon na lang po kami ng basta-basta. So anyway, mga kababayan, nakita niyo yung kaputahan ng mga to? Okay? Kaya galit na galit tayo, araw-araw tayo. Sa dami ng kahirapan sa buhay na idinulot nila, wala pa rin ginagawa yung buwaka ng inang ito, kundi tugisin, huntingin, itong mga nagtatrabaho na nandiyadyaan na. Okay? Actually, hindi lang appointees ang sinasabi ng ating mga palangga sa gobyerno na naaalarma sila, natatakot sila na anytime tatanggalin sila, mga kababayan. Imagine mo ilan yan? Ilan ba ang ilang libo o milyon? May libo lang, okay? Yung mga inappoint ng Pangulong Duterte. Actually, hindi naman siya nag-appoint yan lahat eh. Diba? Let's say kung let's say assistant secretary lang or director or whatsoever, hindi naman namomonitor yan lahat ni Duterte nung panahon na yon. Okay? Kasi kung sinong inupo niya dyan, let's say secretary, siya ang kukuha ng mga tao niya under him or her. Diba? Pero sa case nga ni putang inang Kuting, si Lisa Ahas lahat ang may kagagawan ng mga pag-uupo, okay? Pagpupwesto ng kanilang mga kamag-anak and everything. Ngayon mga palangga, hinahunting nila. Even sundalo. Okay, mga sundalo, mga general, 'di ba? Paulit-ulit nating sinasabi sa inyo, yung last lang ng Davao at Cebu Rally, tinitignan isa-isa doon kung sino ang nandoon o sumuporta kay Pangulong Duterte o sa rally na yon at pinaliligwak o pinatatapon, pinafloat kung saan. Ganito ka-vindictive narcissist ang buwaka ng inang mag-asawang ito. May saltik ang mga jotang Jenina. Hindi lang saltik, bangag na bangag sa panggigipit at pagtatanggal sa mga tao. Imbis na magkaroon, di ba, ang kanilang what do you call it? Ang drama nung campaign is unit team. Ito ba ang unit team? Buwaka ng inang to, unit team pagtatanggalin lahat. Hindi ba dapat yung mga nakaupo na kung productive naman sila at they're okay? Hindi naman kailangan maging loyal yan sa'yo. Kasi ang definition ng loyalty ng mga putang ina mga ito, uutusan kang magnakaw o gugurgur o magdi-deliver ka ng bag money. Yan ng loyalty sa kanila. Ang loyalty kasi na pinag-uusapan dapat, loyal sila sa kanilang trabaho at loyal sila sa kanilang bayan na sila ay nagfa-function ng tama at ginagawa ang kanilang trabaho. Yan yung loyalty. Hindi yung pinagtatanggal ninyo. Diba? Chinachani ninyo isa't isa. Diba? Na parang sabot ni Lisang, ang sarabutan niya. Chinachani. Dapat yan ang chinachani nyo. O yan yung sinishave yung hayop na yan. O kaya total nyo i-shave ang
Jutang Gini ng face labok ni Lisa Smugs at ni Kuting, i-shave nyo na yan. Diba? Tsaniin nyo na yan ng bonggang-bongga. Yan dapat ang ini-extract ng bonggang-bongga dyan. So imagine mo, wala silang tigil, mag-hunting ng mga empleyado na nagsishare, nagpo-post. Imagine mo, nagsishare, nagpo-post nag-like man lang kay Inday Sara, kung sino man. Okay? Baka mag-like sa akin, pag nag-like, hindi naman ako nabanggit. Pero dati binanggit niya sa atin natin puting as na hindi sila, kung manood man sila ng vlog ko o hindi ka pwedeng mag-like o magtago ka sa, kaya yung iba actually, sabi sa akin, Miss Marlica, sa YouTube kami nanonood, hindi sa Facebook. Kasi pag sa Facebook ka nanonood, di ba nakikita, kunyari, Ram is watching. Okay? Timberland is watching. Nakikita ng friends, yung common friends mo. So yun ang kinatatakot ng mga taong nasa gobyerno. Imagine mo, takot na takot sila. Nakita niyo yung nararamdaman nila. Takot sila mag-like at mag-share. Na kung tutusin, kalayaan nila yun. Freedom nila to express kung ano yung pakiramdam nila sa isang article o isang usapin. Hindi porket sila ay nagtatrabaho sa gobyerno, wala na silang karapatan mag-like o mag-share sa akin, kay Inday Sara, o manood dahil pag nalaman ng mga demonyo ay tatanggalin sila sa trabaho. Ito ba ang unit team? Mafia talaga to. Ang unit team, ang nag-unite talaga mga mafia. So, hindi totoo ang unit team. Talagang binudol tayong lahat. Kaya sabi ko sa inyo, mga palangga, hindi na dapat patagalin ito. Dahil sinusulong pa rin nila yung cha-cha-cha-cha na yan. Yung buwaka ng inang PI na yan. Para, ano na naman yan? In connection sa pinag-uusapan natin. Di ba? Pinagtatatanggal itong mga road tagging na ginagawa nila, Rodrigo, Marlica, isama mo na. Di ba? So again, inulat ko na yun sa inyo na sa bawat pagtanggal mo ng mga functioning o mga maaayos na mga empleyado, naaapektuhan ang proseso o ang pagpapatakbo ng isang ahensya. Dahil imbes na sila ay nagfo-focus sa kanilang trabaho, naghahanap pa sila ngayon, naghahanap pa sila o tinitignan pa nila yung trabaho ng mga bagong upo ni Lisa Smugs, kung ito ba ay mga maayos o sabuatan sila, kung sila ay magkakasabwat lahat, wala silang gagawin kundi magnakaw, magbenta ng kung ano-anong mga magbibigay ng pabor sa mga contractors, magpapasweldo ng mga flyby ng mga bogus na empleyado nila. So see kung gaano ka-apektado. We're talking sa isang ahensya pa. Let's say dyan sa Bureau of Customs. Okay? May mga matitino dyan kasi paano ba natin nalaman ang mga eksena dyan na pagnanakaw ng mga buwaka ng inang kasabwat nila Lisa? Oh well, yung December nalaman natin kay Clarita Carlos, yung information galing sa Nika na maraming kasabwat si Lisa Smugs dyan sa mga illegalities o smuggling sa Bureau of Customs, Agriculture at kung saan-saan pa. Ngayon, mga kababayan, kung ganito kabuwaka ng ina, itong gobyernong ito na walang ginawa kundi magtanggal. Diba? Hindi tayo makaka-move forward, hindi tayo makakausad kasi ang pinagkakabalan mga yawa ay magtanggal imbis na palaguin ang ating ekonomiya. Hindi palaguin, ayusin, bigyan ng trabaho ang mga dapat bigyan ng trabaho, itutok sa mga livelihood program. Pero mga putang ina, magtanggal. Sabi ko, pangjuang lang yan. May saltik yung ganyang pag-iisip. Wala sa hulog. Bakit wala sa hulog? Kasi bangag na bangag, mga palangga. Ano na idudulot nito? Recently may article na nag-pull out yung mga investors. Okay? Mga investors, foreign direct investors. Okay, mga mamumuhunan sa ating bayan, nag-pull out sila ng kanilang investment. Anong signalis niyan? Anong signs niyan? Okay, marami tayong topic ngayon. Okay, Amalia Edwards, pag-usapan natin ang kajotahan ng mga ito. So, nag-pull out ng investment. So, anong ibig sabihin niyan? Sukang-suka sa gobyernong ito. Bakit sila nag-pull out? Maari? Okay, hindi maari. Nakita nila ang pagiging weak ng ating kuting. Ano ang naka-attach na mga dahilan dyan? Nakikita, walang peace and order. Magulo, wala sa ayos.
ang ating bayan. Paano wala sa ayos? Yan na nga lang yung daga at surot pagpasok mo pa lang. Sinong mamumuhunan po tangina pagpasok mo? May gumagapang na daga na kamukha ni Smugs. Di ba? Hindi lang ahas, minsan nagpapalit siya, nagaan yung ahas, tapos minsan daga. Kasi yun, daga, dugyot. Mabaho yan. Di ba? Mabaho yung daga na yan. So, dun pa lang sa pagpasok, you're talking about FDI, putang ina. The FDI, kaya kayo nagsusulong ng jutang gini ng Pwersahang Initiative para pumasok ang mga investors o FDI chuchu. Oh, ang bago nyo baguhin, bago sana nila baguhin mga palangga, ang bago, instead of pagpapalit ng pagpapalit ng ating nakasaad diyan sa ating konstitusyon, pagpapalit dahil gusto nilang palitan para sila ay manatili sa pwesto. But again, you know that already. Imbis na tutukan ng hinahayop na yung mga taksil na yan, di ba? Isaayos nila yung airport again. Pero ayun na nga, ibibenta na yan, ipaprivatize na yan. Kikita na naman ng mga putang ina na naman yan, lahat na ng pagkakitaan. Ngayon, bago balik tayo dun sa mga nag-pull out ng kanilang mga investment sa Pilipinas. Kasi nung panahon ni Duterte, okay, pinadali, di ba, ang pagproseso ng mga businesses, maliit man o malaki. Nung time ni Duterte, di ba, yan ang problema natin sa bureaucracy, yung buwaka ng inang red tape na yan na dapat lagyan ng tape na yung mga bunganga ni Lisa Smugs. But anyway, sa usapang seryoso, okay? Itong red tape na ito, bumalik. Putang ina, kadami-daming mga papel para pagkakitaan ng mga hayop. Mag-a-apply ka lang, sino may tindahan dito? Paano ba ngayon? Mag-a-apply ka lang ng business permit mo, o let's say maliit na negosyo, kung ano-anong kadyutahang hinihingi ng mga jutang ginimis sa City Hall para lang pagkakitaan. Kaya imbis na magnegosyo ka, mawawalan ka na ng gana dahil sa kadyutahan ng mga buwaka ng ina sa City Hall. Dahil pinagkikitaan, kukuha ka lang ng ganito, maglalagay ka. Anong dyan? Bribery. Red tape, bribery. Sino may pakanan yan? Eh di yung buwaka ng inang Lisa Smugs. Eh dyan pa lang sa BIR. Bakit nakadikit yung mga negosyante sa kanila? Bakit nagkikisas kay Lisa? Para hindi pag-initan ang kanilang mga negosyo. Paano hindi pag-initan? Para hindi sila magbayad ng tamang tax. Kasi nga naman, kung dumidila ka sa kipay labo ni Lisa, imbis na 10 milyon, ang babayaran mong taxes, baka 1 million na lang o baka wala na. Dahil binigay mo na kay Lisa Smugs through gift, through bribery o sa kanyang mga alipores. See? Ito ba ang unit team? Walang unit team. Dahil lumulubog, araw-araw lumulubog ang ating bayan sa kahayupan ng gobyernong ito. Sabi ni April 16, kahit mag-apply ka ng work, daming hinihingi. Ayun na nga. Di ba? Kayo dito na may mga negosyo. Okay? Na may mga negosyo. Pag nag-apply kayo, maliliit mga businesses lang. Di ba? Ang dami-daming hinihingi. Can you compare time ni Duterte at time ni Kuting? Kasi yan isa sa unang ni Duterte. Isa sa unang mga very powerful na binitawan niya yung salita na ayaw niya nang pahirapan yung mga Pilipino, kukuha ka ng negosyo, ng permit, business permit, kung anong kadyutahan. Dito sa Amerika, online lang, right there and then, tapos na. Diba? May mga saglit lang. Munta ka, as in saglit lang, hindi ka abutin. At walang hihingiin sa'yo na, Sir, Ma'am, baka naman. Diba? Ganon. Pag pumunta ka sa City Hall, ay, ito po yung building, nyo, fire chuchu permit nyo, may ganito, may ganyan chuchu, may problema, may glitch, eklabush, parang glitch dyan sa Lotto. Let's talk about Lotto mamaya. Diba? Tapos, ay, kailangan nyo po maglagay ng ganito, ng ganyan. Baka naman po ganon. So, ganon. Sinong papasok na investor? Kaya kahit baguhin nyo yan, yung konstitusyon sa economic provision na sinasabi ninyo na hindi naman totoo, hindi pa rin papasok o magbabago ang sistema ng ating bayan. Mismo ang local na mamumuhunan o local na mga nagninegosyo,
tayo mga Pilipino, maliit man o malaki, pinahihirapan ng buwaka ng inang gobyernong ito. Sarili nilang lahi, sarili nilang tao, hirap na hirap pa makakuha ng mga permit at kung ano-ano dahil nga sa paghihingi ng bribe ng mga buwaka ng inang nagmana kay Kuting at kay Lisa. Kung ang presidente mo ay, harap-harapang kinukurakot ang pera ng bayan, through that loto na yan, through smuggling. Siyempre, yung mga tao sa City Hall, mayor, di ba? Mga mayor, mga alipores nila, wala nang takot yung mga yawa na yan. Wala, yung presidente, pa-travel ang putang ina, walang pakialam. Hindi man lang tayo sinisilip dito kung nagdanakaw tayo, hindi. Wala nang checking, itodo na natin to. Di ba? Extort na natin to mga nagdidegosyo na ito. So, sinong papasok? I remember nung pumunta ako sa Thailand. I think, na-istorya ko na sa inyo, no? Amalia Fernandez, last year. February pumunta ako. Pumunta ako sa Thailand. Meron ko na-meet na mga friends doon na mga expat. Okay? Kumain kami. 'Di ba? Yung kwento na meron silang kondo, kung tama ang pagkaalala ko sa kwento, na sa Pilipinas sila, magninegosyo sila dapat doon. Tapos yung ang tawag dito, yung kanilang housekeeper, yung housekeeper, yung mga housekeeper dun sa condominium na yon, sa area na yon, nakahiwala yung elevator. Remember that? May discrimination sa isang particular na condominium sa Makati. So doon pa lang nakita niya na parang ano ba to? Sa elevator pa lang, hindi nakahiwala yung mga kasambahay. Hindi sila pwedeng sumakay doon sa regular na elevator, may dinadaanan sila. Sabi nung foreigner na yon from Thailand, na naka-dinner namin, supposedly mag-i-invest sila doon. When I say invest, magtatayo sila ng business. Ang kasambahay nila, Pilipino. Nung nakita niya yung sariling discrimination sa sariling lahi, ibig sabihin, ang Pilipinas, ang may-ari ng building, ang nagpapatakbo ng buwaka ng inang condominium na yon, na hindi pwedeng sumakay ang mga kasambahay sa regular na elevator, na-realize nitong taong ito na, so, dapat mag-invest sila sa Pilipinas, kaya nagstay sila doon for a while Na-realize niya na itong Pilipinas, na sarili niyang tao, ay dinidiskriminan niya. So, lumipat sila sa Thailand. Yun ang kwento niya. Kaya imagine mo, paano papasok ang investor sa atin? Doon pa lang dinidiscriminate na tayo ng sarili nating dugo. Pinagtaksilan tayo. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Di ba? Pinagtaksilan tayo ng mga yawa na ito. See? Sino mag-invest? Ito mismo ang sarili nating kapwa. Diyan sa mga malalaking building or condominium, hindi ka kasi ang tingin sa'yo, katulong ka lang, ganyan ka lang. Galing ka sa bukid, hindi ka pwedeng sumakay diyan sa bonggang-bonggang elevator na yan, regular elevator. Dapat doon ka. Kasi mukha kang ganito, mukha kang ganyan, magbubukid. See that? Yaan ang mentalidad ng mga alta-altahan ng mga mayayamang bangag sa Pilipinas, na ang tingin sa atin, tingin sa inyo mga palangga, ay isa lamang laruan o isa lamang trapo na ginagamit at pwedeng itapon sa anytime. See that? Yeah, hindi ko makalimutan yung kwentuhan na yun doon sa Thailand na imagine mo gaano kasakit. Ando doon na sila, mamumuhunan, pero nakita nila yung injustice mismo sa sariling tao sa Pilipino, mismo ng gobyerno, ng mga negosyante, pang-aapi sa kapwa nila. Kaya lumipat sila sa Thailand. Kaya tignan nyo naman ang Thailand. Diba? Namana sa mga Kastila, hiwalay ang mga mahirap at mayaman, sabi ni Lord. Exactly. Yan, dahil sa pagsakop sa atin. Hanggang ngayon, yan ang putang inang Kuting na yan at ahas. Diba? Anong ginagawa? Ulit, party there. Pagpa-party, araw-araw ang ginagawa ng mga hayop na yan. Okay? Ibalik natin ang Duterte. Commander Aguila, yes, tama palangga, naranasan ko din yan. Sa Hong Kong, may sariling lift ang mga DH. Bawal sumakay sa lift ng mga employer, sabi ni Commander Aguila. See that? I think, nung pumunta ako ng Hong Kong in 2008, hindi ko gusto yung trato sa mga Pilipino doon. Nakakadurog ng puso.
Hindi ko gusto ang trato nila. Siguro hindi man lahat, no? Pero nakita ko kung paano tratuhin ang mga Pilipino. Ang tingin talaga sa atin mababa. Bakit? Binabala tayo ng ng taksil na gobyernong itong buwakan ng GNMS. Binabala kayo lahat. Paano kayong binabala? Pinapadala kayo, nandiyan kayo sa Hong Kong, sa China, kung saan mang lugar, di ba? Para what? Para maghatid ng pera sa ating bayan. Di ba? Okay sana yan eh. Now, first year, second year, third year na pag-abroad mo, di ba? Nawalay ka sa iyong mga anak, diba? Natulungan mo ang gobyerno, okay? Na nakapaghatid ka ng remittance na itulong, di ba? Tayo nga ang sabi ang mga nagpapadala o mga OFW, kasama na tayo dyan, yung mga taong wala sa Pilipinas, yung mga immigrants na ang laki na itutulong natin na yung through remittance company para sa ating bansa. Saan na pupunta yung mga remittance natin? Di sa bulsa ng mga jutang ginineng to. Na kung tutusin sa taon-taon, billions of pesos ang pinadadala nating lahat, di ba? Pwede na palaguin, paikutin, at magkaroon ng mga livelihood programs para sa susunod na taon sana, imbis na let's say for example, 1 million ang lumabas ng bansa, baka sa susunod na taon, 900 na lang, then sa susunod na taon, 800 na lang, o 700, hanggang sa wala na masyadong aalis na OFW kasi yung mga kinuha nating pera from abroad through remittance ay pinaikot na natin at pinalago natin. Hindi inilagay sa bulsa ng mga kawatan, ng mga yawa, katulad na lamang dyan, sa pagbabribe ng buwaka ng inang People's Initiative na yan, na ang purpose ay nakawin ang pera ng bayan. See that? Saan kayo pupunta? Kayo men and women in uniform, kayo lahat, teachers, nurses, doctors, lahat, ordinary workers, mga nagtitinda, lahat ng uri, lahat ng antas, kung anumang sektor ang nire-representa mo. Lulubog at lulubog na dahil sa ginagawa nitong hayop na ito. Hindi dapat binabago-bago muna yan. Well, sa akin, again, okay. Ito, dito na naman tayo sa premise na ito na, okay, baguhin natin ang konstitusyon. Yun ang sabi, di ba? Kasi sang-ayon naman ako yan kung yan ay para sa tao. Let's talk about economic provision. Diba? Economic para dumami ang mga mamumuhunan. Diba? Walang papasok na mga jutang ginines kayong lahat na mga tiwali. Walang papasok na investor. Kung ang airport pa lang may mga extortionista na at ang mga kamag-anak ni Lisa Ahas ay gumagapang katulad ng mga daga at mga surot na sinisip-sip ang bawat dugo, hindi lang ng Pilipino, kundi yung mga investors. Walang papasok kahit baguhin nyo ang konstitusyon, mga yawa kayo, kung ganyan pa rin, at hindi naman magbabagal, kung ganyan ang presidente ninyong hegemonyo, walang papasok. Diba? Papasok man yan, tapos pag nakita nila, pull out, like kung anong nangyayari ngayon. Diba? Pinupull out na ang mga investment nila kasi sa nakikita nilang bangag na bangag si Kuting. So you talk about what? Cha-cha-cha-cha. Buwa ka ng GNMS. Walang silbi yan. Hanggat hindi kayo nagbabago, hanggang taksil kayo sa inang bayan, hanggang nagbabribe kayo sa Senate, sa Kongreso, walang saysayang buwa ka ng GNMS na pinagsasabi niyong economic provision. Hindi yan para sa pangkalahatang Pilipino. Para lang sa inyo yan. Para patuloy ang pagkamkam o matantili kayo sa pwestong mga hinayupak kayong lahat. Buisit kayo. Ngayon, mga kapabalangga. Okay? Let's talk about okay, mamaya na yung Kuting versus sa Pangulong Duterte. Recently, yung Kuting ninyo, pumunta sa Australia, di ba? At babalik na naman yan sa A4. Naghalad siya, nag-alay siya ng bulaklak. Okay, ito. Nakita niyo na siguro ang kadyutahan nito. Nakulo ng dugo. O anong drama-drama ni Kuting? Tignan. Sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa Australia, nag-alay ng bulaklak si Pangulong Bangag na Bangag Jr. sa libingan ng mga Australian soldiers na kasamang lumaban ng mga Pilipinong sundalo noon para makamit ang kalayaan. O di ba? Anong kaputahan to?
Kita niyo ba? Oh, ayan. Anong kadramahan yan, Kuting? O akala mo seryoso, nag-alay-alay ng bulaklak ang hiyo di puta? Na may batiron sa lugsugon ng iyang buli. Ano? Yan lubot. No? Naghalad-halad ang hinayupak. Ano ibig sabihin nito? Plastic ang puki ng... Bakit naghalad-halad yan? Ha? Ba't ka siya naghalad-halad? Bakit nag-alay-alay yan? Kaplastikan, kadyutahan. Bakit ako galit? Jutang ginines? Buha ka ng NMS? Yung 6 fallen heroes. Pumunta ba tong iyo di putang ito? Pumunta ba yung hinayupak na yan? Wala. Anong ginawa ng hayop? Ilang linggo pa bago nagbigay ng statement. Hindi lang yon. Hindi siya pumunta. Ulitin natin, sa Coldplay, naka-chopper, tapos sa ating mga men in uniform na nagbuwis ng buhay, na pinaglalaban tayo, pinaglalaban nila ang flag, pinaglalaban tayo sa mga buwaka ng inang mga militanting grupo, na yan, kaalyado na nila yan. Sa mga makakaliwang grupo, di ba, dahil binigyan nga ng amnesty ni Kuting yan. So again, dito tayo focus tayo. Ano itong kaudyotahan itong alay-alay ng hayop na yun? Dito sa hindi mo kakilala, kasama rin ni Bangag Jr., si First Lady Ahas. At ilang sikat na kayo, pamunta kayo sa Memorial Chuchu. Uy, naghalad-halad ang alpot. Ganyan halad-halad, nagbigay-bigay ng bulaklak. Wow, sikat sila sa buong mundo. Putang ina, pero sarili nyong lahi, hindi nyo maalayan ng bulaklak. Nakikita nyo, men and women in uniform? Nakikita nyo kung gaano ka baboy, kung gaano katarantado, kung gaano ka digimonyong ito, yung inyong mga kabaro, yung mga nagbigay ng serbisyo, yung nagkalasog-lasog ang mga katawan nila dahil sa pakikipaglaban sa bayan, ni isa bang bulaklak may ibinigay itong hayop na to? Wala. Tapos nagpakita ang gila sa Australiano, wala namang problema. Hindi naman natin kaaway ang Australia. Pero unahin pa yung mga, hindi ka kilala, Australian soldiers. Pero itong 6 fallen heroes. Dinedma ng hinayupak na ito. Yung bombing noong December of 2023, di ba? Dinedma. Yung lindol, yung mga nagbuwis ng buhay, dinedma. Tapos dakuting, maghalad-halad ang iyo diputa niya. Sabi ni 3R1, AFP panahon na para iwasto ang pagkakamali. Dapat na talaga palangga. Sabi ni Cherry, pakitang tao. Sa nangamatay ng mga sundalo sa Mindanao, sabi ni Gerano, wala siya. Yun nga ang point ko. Tapos nagpakita ka. Actually, yung hayop na yan, may nakita ako noong May 4 of 2023, meron pa yung mga drama, pasaludo pang hinayupak. Ayan pa. Amerika yan. Basahin natin. Nag-alay ng bulaklak. Yung scriptwriter nyo hindi nagbabago ng pagkakamada ng mga panunulat. Nag-alay ng bulaklak si Pangulong Bangag na Bangag sa Tomb of the Unknown Soldiers sa Arlington National Cemetery, 'di ba? Pakitang tao, 'di ba? May papaganon-ganon pa. Ito, yung ganitong ceremony, ginagawa mo ba 'to sa sarili mo? Sa sarili mong mga sundalo? Ginagawa ba ni Kuting 'to? Hindi. Kaya kayo ang magdesisyon. Men and women in the people of the Philippines. Lahat ng mga may pagmamahal. Etong hinayupak yung presidenteng Bangag, nagpakitang gilas, nag-alay-alay ng bulaklak sa mga sundalo sa iba't ibang lugar, sa mga banyaga, pero siya, ang buwaka ng ina, yung sariling nangamatay na mga sundalo natin na hindi nga hindi nga makakain ng tama yung mga sundalo na yan dahil imbes na ang kanilang mga benepisyo o mga allowance habang sila ay nagkikipagbakbakan ay ninanakaw ng mga tiwali na kanilang mga pinuno dyan. You talk about economic chuchu. You talk about what? Loyalty sa flag. Traidor. Traidor ang putang ng jutang gininang ito. Mga palangga. Sabi ni Tony G, si Duterte lang ang gumagawa na niyan. Totoo, in the past, di ba? Si Inday Sara, di ba? Inantay pa ni Inday Sara na kung pupunta si Kuting dun sa 6 fallen heroes sa Lanao. Then yung mga nasugatan, pinagpupuntahan niya sa hospital. Ito hinayupak na to, pumunta ba to? Diring-diri siya sa ating mga sundalo. Diring-diri siya sa inyo. Wala siyang pakialam sa inyo. Yan ang katotohanan. Dahil kung may pakialam itong presidenteng Bangag ninyo,
Hindi niya pipiliin na, makidikit lang ako dito kay Browner Au-Au kasi napapakinabangan ko si Browner Au-Au na napapacify niya ang mga sundalo para hindi mag-aklas laban sa akin. So binubusog na binubusog si Browner Au-Au at yung mga kanyang alipores. Pero yung mga sundalo, mga regular, just ordinary soldiers na nadyan sa field para lumaban, walang pakialam. Ni isang bulaklak, wala. Nagbigay ba ng statement ito? Dahil kung ako ang nasa pwesto niya, ano ba naman yun? Hindi naman, doon lang sa lanaw naman ang may nagbuwis ng buhay. At nakita nyo yung kalunos-lunos. Ano ba naman yung sasabihin na, sige, magpa-fly ako dyan. Gusto ko makausap yung pamilya nila. Kawawa naman yung ating mga sundalo. May narinig ka ba sa putragis na to? Wala. Pero nasa Australia, magbigay-bigay, mag-acting-acting ng bulaklak, magbigay-bigay ng bulaklak ang hinayupa. Traidor, taksil. Kaya kahit anong gawin o baguhin dyan sa ating saligang batas, hanggat hindi nagbabago at hindi nyo dinudurog yung mga taksil sa bayan, hindi nyo nilulubog sa kumunoy, walang magbabago. Wala. Ang magbabago lang ang kabuhayan nila dahil ipapatuloy silang bulsahin, kamkamin, surutin, dagain ang pera ng bayan. Yan ang katotohanan, mga palangga. Kaya nyo pa? Kaya nyo pa pagtsagaan ang kahayupan ni Kuting? Pagpa-party-party lang. Rorinoy, thank you, palangga. Pagpa-party-party, alam nyo yan, mga kababayan. Tapos ang ginagawa ngayon, yun nga, pinagtatanggal nyo. Lahat, mapapulis man, mapasundalo man, dyan sa PDEA, pinagtatanggal nila, di ba? Dahil pinagdududahan lahat na baka mga puting ahas ni Maharlika. Hindi lang sa PDEA, sa lahat ng antas o hanay o ahensya ng gobyerno. Pinagtatanggal ng mga hinayupak na to. Mga kababayan. Then you talk about what? Si Duterte si Duterte ay hindi dapat pagkakatiwalaan kasi paiba-iba ng statement. Ang sabi si Pangulong Duterte daw ay nag-uulyanin na. Okay. Mga julul. Atik-atik man lang na. Alam mo yung atik-atik? Chika-chika lang. Kilala si Duterte sa atik-atik. Sabi ni Cheesecake, ganito ba ka-coward ang ating men in uniform? Bigyan natin sila ng chance na magsalita, mga palangga. Okay. Eto, ganito natin. Sabi si Duterte, hindi na paniwalaan kasi di ba nag-tone down noong nakaraan sa Cebu. Mga ulul. Okay? You talk about dapat, kasi pabago-bago. Okay, kilala si Duterte sa ganyan. Di ba? Sabi nga, magaling siyang strategist pagdating sa larangan ng politika. Remember, noong nagkaroon siya ng press con, tinanong ng isang reporter, kay Pangulong Duterte, ano pong masasabi nyo? Kasi may Maharlika, si vlogger Maharlika na ito, sinasabi polboron-polboron. Ano sabi ni Duterte? Hindi man totoo yan. Sabi niya, wala man kang polboron, di ba? Then later on, sinabi niya, talagang buong mundo narinig na sa entablado pa siya na kinonfirm niya na si Kuting ay adik na adik at bangag na bangag. O, di ba? Narinig naman nyo. Kaya naman si Kuting ay rumesback na, epekto yan ng fentanyl. Yung sinabi ni Pangulong Duterte, di ba? Na alam naman natin na prescribed ng doktor yung tinake ni Pangulong Duterte in the past kumpara sa kanyang pulburon na tinitake na bawal. Okay? Na walang prescription, kundi trip-trip lang ay dahil addictus benedictus siya. Okay, now, dumating ang Cebu Rally. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Wala, di ba? Gusto niya, sinusuportahan daw niya si Kuting in terms of that, ang pinag-usapan kasi doon, charter change. Sabi niya, wala man ako nakitang ni Bangag, di ba? Ni Marcos na parang malaking error, ganun-ganun. Chuchu lang yan. If you talk about walang credibility si Duterte dahil paiba-iba, anong tawag mo kay Buwaka ng inang Kuting? Kay Marcos Jr. Pasok tayo sa 20 pesos kilo na bigas. Kung ganyang ang pagbabasihan natin na dapat si Duterte ay huwag pagkatiwalaan dahil paiba-iba ng statement. Ay yung sinabi ni Kuting na pinangako niya magti-20 pesos ang kilo ng bigas, dapat hindi nyo rin paniwalaan yan. Kayong mga budol na budol pa, dyan pa lang dapat hindi nyo paniniwalaan si Kuting. Pero you compare si Kuting, si Bangag, at yung issue kay Pangulong Duterte. Di ba? Si Duterte, mga palangga, ang atik-atik niya, it's all about tactic o game kung paano
paano niya ibuga, okay, ang mga issue personal na pagnanakaw o pangbabalahura ni Marcos Jr. Di ba? Nag-atik-atik, nag-change of tone. Pero si Kuting, ano ba ang issue dito? Yung 20 pesos per kilo na bigas. Sino ba ang dapat makinabang doon kung hindi niya binaboy, iniloko ang bayan nang ibababa niya ang 20 pesos na kilo ng bigas? Eh di taong bayan lahat tayo. Nung sinabi ni Kuting, nung kanyang last zona na sabi niya ang mga smuggler, bilang na ang araw ninyo. Anong petsa na? Pag sinabi mong bilang, dapat mabibilang mo lang sa kamay. O at least less than 30 days. Anong petsa niya? Sinong sinungaling dito? Si Duterte, nag-atik-atik man lang yan, nag-strategize siya na wala naman ako sinabing bangag siya. Okay. Ano ba? May impact ba yon? Okay? Ang sinabi ni Duterte na nag-change siya, meron. Pero again, kung iisipin mo, di ba? Yung strategy na ginagawa ni Duterte para ipaalam sa taong bayan na bangag si Kuting, okay? Yun ay what? Para makita ng taong bayan na ang presidente mo na si Kuting ay bangag na bangag at yun ay makakaapekto sa pagpapatakbo ng ating bayan dahil bangag siya at hinahayaan niya ang mga smuggler na sinasabi ni Kuting ay na bilang ng kanilang araw, your days are numbered, chucho. Di ba? Sino ang mabigat na sinungaling dito? Si Duterte ba nagsabi na magti-20 pesos ang kilo ng bigas? Nung sinabi ni Duterte na ipalulunok niya ang mga bala na tinatanim dyan sa airport, ano ang naging impact? Natakot ang mga taga-airport. From then on, mga palangga, wala nang naglalagay ng mga bala para mag-extort sa mga Pilipino o sa mga turistang papasok. Kaya during that time, tumataas din ang ating mga pumapasok sa atin para mamasyal o mamuhunan, di ba? Pero kay Kuting, ano nangyari sa airport? May daga, di ba? Susunod, pusa na yan. O kaya tigre na ang ilabas dyan, mga palangga. You know what I mean? So yaan, ang kasinungalingan ni Kuting na sinasabi niya, meron tayong soberenya. Dapat hindi na tayo pinanghimasukan ng mga ibang lahi dahil tayo ay mayroong sariling bansa. Anong ginawa ng buwaka ng ina? Hindi ba pinapasok ang ICC at ginamit ni Lisa Smugs yaang si Trillanes para what? Mag-underground, gumapang para mangalap ng mga kasinungalingan na ebidensya para i-drug si Sara at si Pangulong Duterte. I mean, dapat si Pangulong Duterte lang, pero i-drug isama si Sara. Kaya nga nagkaroon ng mga kinaray-karay na mga witnesses in relation dito sa issue naman ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy. Diba? You know that already? Para i-drug si Sara na kesyo, binigyan ng baril, chuchuchucho. See that? So yun yung pagkakaiba. Ay yung kadyutahan ni Kuting, nasabi niya dapat, malaya ang mga Pilipino, malayang pamamahayag, ganyan-ganyan. Dahil noong time niya, 2016 to 2022, dahil inapi siya ng mga mainstream media, ayaw siya bigyan ng platform, di ba? Kaya nga kay SMNI siya bumagsak at binigyan siya ng chance para doon mag-debate kasi nungalingang debate pambubudol niya. Remember that? Pero kabaliktaran, nung sila ay umupo, gusto niya dapat respetuhin ang kalayaan ng pamamahayag, ang ating mga opinion. Anong ginagawa? Sinopress tayo. At nag-hire ng mga trolls. Hindi lang si Kuting, si Tambalusos, lahat ng mga kaalyado niya para patahimikin tayo. Hindi lang pag-hire ng trolls, panggigipit, pagtatanim ng mga kaso, pag-iimbento ng mga address, like sa akin, diyan sa Pilipinas, para pigilin ako sa aking ngangabels. Kasi ang sinasabi natin dito, mga boses ng mga taong bayan o mga tao na naka-witness ng kabalahuraan, ng kababuyan ng hinayupak na gobyernong ito. So anong gusto niyo yung atik-atik ni Pangulong Duterte na tinitignan lang niya, tinitignan niya kung ano maging reaction ng tao, o yung kasinungalingan ni Kuting na ang bigas ay bababa, na ang mga smuggler ay uhulihin niya, pero isa nasama niya sa state visit niya. You know what I mean? Ano pa? Ano pa gid-abi? Ano pa ang kailangan nyong gawin?
Ha? Ano pa ang kailangan ipakita sa inyo para magising kayong lahat na binubudol kayo ng presidenteng ito? Right now, March 1, 175 million pesos na pinanalo sa loto. At during the draw, nagkaroon ng glitch. Tumalsik ang bola. Tapos ang sabi, papalitan na muna, nagkaroon ng problema. Okay? Doon sa, I think nandito. Nakita niyo na ba yon? Yung sa pagbola nila ng loto. Hindi natin ipakita. Basta nagbola ng loto, live. Tapos tumalsik yung bola, na-stuck or something, di ba? Basta nagkaroon daw ng glitch, tapos papalitan na lang daw ang makina. Budol-budol machine, nabasa ko nga. So, this Jutang Ginimis 175 million mahigit na panalo na ng loan better na naman ng Ultra Lotto. Wala pa rin ginagawa ang Malacanang dahil nga paano sila may gagawin? Ikasabwat nila si Robles. Ano ang gagawin ng Senado? Ano ang gagawin ng Kongreso kung magkakasabwat sila lahat? 175 million pesos na dapat ulit-ulitin natin mapunta sa mga serbisyo para sa mga lolo't lola ninyo, sa mga bata, di ba? Sa mga dialysis patient o saan pa. Livelihood program, 175 million. Napupunta lang sa what? Sa mga bogus na loan better na hanggang ngayon, yung kadyotahan ni Tulfo, ni Rapi Tulfo, nga wala na. Wala na yung bayag niya kasi laki ng botike. Dahil nga, sabi ko nga, nabayaran ka na, Tulfo. Ninanam na muna ang 1 billion kayo ni Coco Pimentel. Kasi nakita niyo naman, di ba, nung unang hearing, ang angas ng Jutang Ginimis na Tulfo. Ulit-ulitin natin, ipaporensik daw niya. Sinisigaw-sigawan niya si Robles. Una, matuwa ka eh. Di ba, na parang totoo. Forensic natin. Gamitin natin the ICT. Lahat ng kapangyarihan ng gobyerno, paimbestigahan ko yan. Gamitin ko pa yung sarili kong pera para lang matukoy natin kung sino yung mga loan better na yan. Asan ka na, Rafi? Nakikipagtsoktsakan ka sa pikak mong Diyosawa? Cosplay, no? may nagsabi, cosplay, yung Diyosawa mo. Well, you know what? Yan, kongresista. Diba? Party list yung asawa niya, silang dalawa. Kongreso, Senado. Nakita yung kahayupan na to? Bakit? Sinungalingalan na kayo ni Lisa para patahimikin ka at hindi na kayo makipaglaban sa katotohanan dahil mas pinili ninyo ang pambubudol ni Kuting. Dahil kung ikaw Tulfo, kayo lahat, okay? Kayo lahat dyan na mga yawa. Kung kayo ay may pagmamahal sa mga Pilipino, yung mga mananaya, lahat ng Pilipino, hindi lang mananaya, dahil nga ang loto na yan, kaya nga PCS yan, Philippine Charity Sweepstakes. Kasi nga, ginawa yan, yung PCSO na yan, ang intention yan is to what? Mag-raise ng pondo during, di ba, sinabi ko sa inyan, nung panahon pa ng mga ninuno natin, para what? Makatulong sa kanilang mga charity works like pondohan ang mga may sakit, pondohan yung ganitong ahensya para matulungan ang mga kababayan. Pero anong ginagawa ngayon? Pinupondohan, pinapanalo nila ang mga loan bettors para pondohan ang kanilang pangarap na mag-stay in power, pondohan ang kanilang Pulboronic Act, pondohan ang kanilang mga mga negosyo sa labas ng bansa. So sabi ko nga, abala sila sa pag-transport ng pera. Nakakagigil everyday, mga kababayan. Madam, surot at daga, sikat na sa airport, hindi lang bala. Yun nga, mga palangga. Unsubscribe na kay Rafi Tulfo. Yes, wala na siya. 175 million na naman loan better. Sino na naman ito? Narinig yun naman, yung nag-viral na greetings ni Lisa Smug, sama-sama tayo maging milyonaryo. Diba? Nakita niyo, ano pa gagawin natin? Ano gagawin niyo, mga kababayan? Ipatulpo natin si Rapi Tulfo. Ipamaharlika niyo na lang. 175 million. Sino ito? Nakita niyo na inamin ni Robles na yung litrato na pinresent nila na kunyari may tumanggap ay hindi tao, kundi galing sa clothing company ang litrato at inedit, dinikit lang doon at sinabi sa inyo na may nanalo. Hindi ba yan
Napakalinaw na panggagago, pambababoy, pagwawalang hiya sa ating lahat na kung matino sana ang presidente, ligwak na yung hinayupak na Robles na yan at dapat kulong na ang yawa na yan. Pero bakit makukulong yan? Bakit? At bakit hindi makukulong? Kasi nga kasabwat nila. It's the same thing ng pag-absuelto nila kay Michael Ma na pinangalanang smuggler at pinigil ni Lisa at ni Kuting ang hearing 1 taon mahigit na. Si Clarita Carlos mismo ang nag-report sa kay Kuting at kay Ahas na ayon sa kanyang NICA report in 2022 of December, mga palangga. December 2022, mga kababayan. Na si Kuting at least Ahas at 10 ng kanyang mga kamag-anak ay kasabwat sa smuggling. Hindi pwedeng ipagkaila ni Clarita Carlos yan. Pero dahil si Clarita Carlos, kahit lalamunin na ng lupa, ay pinili makipagsabwatan sa gobyernong ito dahil sa generous allowance. Remember that, Vlad? Pinatahimik siya ni Lisa, binigyan ng generous allowance. Kaya inabsorb ni Tambaluslos. Diyan ngayon ang matandang ukluban na ipinagpalit ang pera. Di ba? Mamaya kakainin na siya, papasok na siya sa kabaong niya, pero mas pinili niyang maging traidor, taksil sa taong bayan. Sinong kakampi niya? Wala. Wala tayong kakampi, kundi tayo-tayo lang. Kaya kayo, ulit-ulitin ko, men and women in uniform, nararamdaman niyo to, ang nararamdaman ko at ng ating mga kababayan. Huwag na huwag magbayad ng tax, sabi ni Palangga. Kailangan magbayad ng tax, pero yun na nga lang, mga kababayan. Di ba sinabi ni Pangulong Duterte yan hanggang ngayon? Ang sabi ni Duterte dyan, huwag kayo magbayad ng tax hanggat hindi pinapaliwanag ng mga kongresista na saan napunta itong, hindi may paliwanag yung kanilang mga budget dyan at yung mga MOOE at kung ano-ano pa. Kasi out of, frustration, outburst sa ginagawa ng kahayupan ng Kongreso at Senado. Papasok na naman tayo dun sa insertion of funds na bilyon-bilyon na binudol tayo. Saan tutungo ang Pilipinas, mga kababayan? Saan kayo tutungo? Saan tutungo ang Pilipino? Ang mga OFW, not only OFW, kabuuang tao sa Pilipinas, lahat kayo, lahat tayo, na may pagmamahal pa o may pakialam pa sa Pilipinas, saan tutungo? Kung mismo ang putang ina, yung mga tagagawa ng batas, mga mambabatas, mga mambubutas, lahat pagtatanim ng kaso, pagdanakaw, sino nakakampi ninyo? Wala. Kailangan nyo ng kumilos. Kaya lagi ko sinasabi, get up, speak up, and pick them up. Kung hindi kikilos, itong mga men and women in uniform, dapat kayo na ang kumilos para buhatin si Kuting peacefully. Kasi nga, mas powerful ang boses at ang power ng taong bayan. Dahil kung hindi sa inyo, wala dyan yung mga inayupak na yan na mga nakaupo. But again, si Kuting, kaya nandiyan yan dahil sa pakikipagsabuatan ni Lisa Smugs sa Smart Magic. At paulit-ulit kong sasabihin na signed affidavit ni Glenn Chong na ayaw sagutin ng hinayupak na gobyernong ito. Ayaw sagutin ang akusasyon sa kanila kasi totoo. Kasi makakaray-karay si Lisa Ahas sa kahayupan at pangbabribe, lahat ng extortion, lahat ng pakikipagsabuatan kapag yan ay binigyan niya ng pansin ang reklamo o akusasyon ni Glenn Chong sa kanya. Kaya hindi niya kayang harapin ang issue na yan sa Smart Magic na yan, mga kapapalangga. Sabi ni Karma, yan ang pinaka-stupidong, that's the stupidest thing you will ever do, selling your morals in exchange for what? Sino ang si Kuting? Yan, mga stupido talaga yan. Super smuggling, mega nakaw, and ultra loco, sabi ni Den Scorpion. Correct. Super smuggling hanggang ngayon. AFP, panahon na para iwasto ang pagkakamali. Okay? Sa mahal ng bilihin ngayon, ang ulam na lang
at bigas kinikita naming tricycle driver, sabi ni Ferdinand Dolosa. Kumusta ka na Palangga? Yeah, kita mo mga taxi tricycle drivers natin. Sindikato. Si Sindikato. Hi Sindikato. Thank you so much Palangga. Okay? Dapat itigil mo na yung loto. Maya-maya ang jackpot masyadong namang halata. Ayun na nga pala. Thank you ulit Sindikato. Kaya nga, may nakita nyo live, tumalsik ang bola, nalaglag ang bola, kung ano pang kadyutahan. Narinig nyo naman na inamin mismo ni Robles na peke yung mga picture. Pero wala pa rin ang si Kuting. Wala pa rin statement si Marcos Jr. about sa usaping yan. Pero sa issue ni Pastor Quiboloy, anong ginawa niya? Hindi siya sumausaw dahil sila talaga mastermind yan. Na, kailangan magsalita si Pastor Quiboloy kasi ganyan-ganyan, chucho-chucho. Pero pagdating sa inakusa sa kanya, na siya lahat ng kahayupan, hindi sila sumasagot. Pagdating sa droga, pagdating sa pulburon, go to Stewart, thank you. Sa pulburon, wala siyang aksyon. Kundi, babalik ta rin pa niya na si Duterte ay nagpipenta. At ayaw niyang magpa-pulburon test. Kita niyo? Sino ang sinungaling? Si Duterte yung nag-aatik-atik lang sa iya? O itong hayop na to na sinungaling sa bawat hininga niya. Bawat segundo na humihinga si Marcos Jr. at kanyang asawang ahas, mga Palangga, ay pangbababoy, panglulustay sa pera ng bayan. Nakita niyo, di ba? Mainstream media, tahimik. May mga ilan, may mga nagsasalita, pero tahimik, sinungalingalan niya. Saan kayo pupulutin? Kung hindi tayo magsasalita, mga kababayan, kung tatahimik na lang tayo, lalo nilang uubusin ang inyong pera. Gobyernong sindikato, sabi ni Ray Fernandez. Gusto niya rin po itry yung Fenta, sabi ni Jansen. Bangag nga eh. Ma'am, si Butod, topic sa palengke, both sa nagtitinda at namamalengke dahil sa expose mo. Talaga? Yan, buha ka ng inang Butod na Lisa na yan. Ha? Na reyna ng smuggling. Kita nyo naman, di ba? Ang pakikipagsabuatan. Kita nyo naman, ito. Asa na ba yung hayop na yun? Nakita naman si Jong. Ito. Play natin ulit si Jong. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Nakita si Jong. Na hanggang ngayon, si Michael Ma. Saan kayo pupulutin, mga kababayan? Saan tayo tutungo? Wala. So ngayon, anong gagawin natin? Pabalikan natin pagtatraidor sa ating mga sundalo. Dededma, punta sa Australia, nagpasikat-sikat ang gago. Ngayon, babalik na naman sa Australia sa March 4. Abangan niyo yung hayop na yan. Pagdating sa concert, may time siya. Pagdating sa party, bangag siya. Pero pagdating sa inyo, wala. Masarap kasi. Okay? Nice commercial. Jong. Medyas palaging may nananalo, sabi ni Babs Lotto. 1 million unit. Ayan, 1 million units na bahay daw kada taon. Ano ang nangyari? How much po ba ang sahod ng mga politiko at bakit parang halos lahat ay yumayaman? OFW kahit ilang taon kumakayod abroad, swerte makaipon at makabili ng sariling bahay, sabi ni Dang Roga. Exactly. Ako nga dito sa Amerika hindi ko kumikita ng ganyan katulad ng kinikita ng mga jotang ginang magnanakaw. If i-base mo yung income ni Kuting, yung income niya, monthly, kaya kong higitan yung kita niya monthly, yung legal niyang kita. Okay, kaya namin yan higitan dito. Yung kinikita niya. Pero bakit ang mga kongresista, ang mga politiko ay umamama ng yumayaman, nakakabili ng pera, ng bahay sa ibang bansa, nakakapag-transport ng pera, kasi nga nagnanakaw sila. Kung yan ay magtatrabaho lang para magsilbi, hindi yayaman yung mga yan. Magkakaroon na sila ng simpleng buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag ako ang naging presidente ninyo, 1,000 pa lang na ninakaw, putol ang mga pototoy nila. Ang mga boto nila, utdo na ako. 1,000 pa lang. Ang mga giti nila, guntingin na ako.
Yung kanilang clit sa bawat nakaw nila sa Kaba ng Bayan. Kaya sabi ko nga, kapag ganyan ang batas ko, wala nang magnanakaw. So magiging happy place na tayo sa buong mundo, hindi na ang Disneyland. Kasi makikita ninyo, ang mga pultong magnanakaw, mahiya na. Putol na yung mga buto nila at mga giti nila. Ba't ka pa magnanakaw? Diba? 1,000 pa lang ang ninakaw mo, utod na. So walang magbibili ng mga bahay sa kung saan. Mga offshore accounts, wala yan. Kung ganyan ang parusa, dapat nga ganun, ano? Tinggil ang putulin. Yun na nga eh. In English ko lang para hindi masyadong Jotang Commander Aguila. O, tinggil, sige. Tinggol ba? O, donato ang kanilang tinggol. Giti. Sabi ni Julie, giti ni Ahas, masyoho. O nga eh. Makyoho. Diba? Madyoho, whatever. At humali nga ito nagsabad-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng isang netizen sa naging issue ito. Ang mga mahihirap dito sa Pilipinas ang pinakakawawa dahil kahit anong kahit maliit ang kita, mahal lahat ang bilihin. Ang mamayaman dito, yun ang lalong yumayaman. Kahit anong provisions, amyenda pa gawin nila, wala mag-invest dito. Leader mo, adik, pulpuronik. What more pa sa mga nasa baba? Overwhelming ang droga. Tatakot mga investors. Dapat like any other countries, death penalty. Dapat sa lahat ng tiwali. At sa naging issue ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalayang magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. At hanggang sa muli, tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.